Kabanata 2271, bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata at maya-maya ay walang pakialam na sinabi, "Miss Thompson, dahil alam mo naman ang ugali ni Dale Flynn, bakit tinitingnan mo pa rin siya ngayong gabi? Hindi ka ba natatakot na samantalahin kanya?" Napangiti si Teresa Thompson. "Nasa akin ka, tapos, kahit na ayaw kong aminin, miyembro pa rin ako ng pamilya Thompson sa Walls Inn. Sa negosyo, baka maglakas loob siyang dayain ako, kung tungkol sa iba pang mga bagay, hindi siya maglakas loob na gawin ito." Ngumiti si Harvey at hindi na nagsalita pa, sa halip, nagpasya siyang pumunta doon ngayong gabi. Maaari niyang malaman ang ilang balita mula kay Third Young Master Hamilton. Malapit na ang hapunan. Sinundan ni Harvey si Teresa sa loob ng kotse na nagmamaneho sa matinding traffic. Matagal nang naghihintay CEO Thompson, si Third Young Master Hamilton. "Bakit hindi ka pa dumarating?" Sa pasukan ng isang pribadong manor sa isang bay na may 10 kilometro ang layo, hinikayat si Teresa ng isang mabait na lalaki na may gintong salamin. "Teresa, pumayag akong maging guarantor para sa iyo at tiniyak ni Third Young Master Hamilton na ikaw ang nakakaalam ng lugar mo para sa kapakanan ng junior at senior relationship natin. Kaya mas mabuting huwag mo akong pabayaan, dapat dumating ka ng alas 7. Bakit hindi ka umalis ng maaga kanina sa bahay mo?" Pagkatapos ng lahat, si Third Young Master Hamilton ay palaging naiinip. Bukod pa riyan, kinasusuklaman niya ang taong nagpagalit sa kanya ng lubos. Kung gagawin mo siyang hindi masaya at magalit sa kanya, sa oras na iyon, hindi lamang ang mga empleyado ng iyong kumpanya ang magiging malas, baka hindi ka na makaalis sa Las Vegas. Tapos, ang Las Vegas ay teritoryo ng pamilyang Hamilton. Ikaw at ako ay kailangang kumilos ng maingat habang tayo ay nasa teritoryong ito, naiintindihan mo ba? Nakahinga ng maluwag si Dale matapos sabihin sa kanya ang lahat ng yon. Pagkatapos ay ngumiti siya ng papuri at sinabing, "Third Young Master, huwag kang mag-alala, darating na si Miss Thompson. Sobrang sincere siya ngayong gabi, sigurado akong masisiyahan ka." Mayroong higit sa 10 lalaki at babae na nakasuot ng Chinese costume na sumusunod sa hindi kalayuan sa likuran ni Dale. Bukod dito, mayroon ding 8 dayuhang bodyguard, lahat nakasuot ng itim, na nakapalibot sa bulwagan. Lahat ay mataas at nakakatakot. Sa mga taong iyon, may isang lalaking mahaba ang buhok na sobrang putla ng mukha na parang hihimatayin anumang oras. Casual siyang nakaupo sa Italian sofa na may cute na ekspresyon sa mukha. Hindi masama ang babaeng ito, hawak ni Denver Hamilton ang ilang larawan sa kanyang kamay, at puno ng paghanga ang kanyang mukha. Ang pinakamatandang binibini ng isang nangungunang pamilya ay natural na hindi mapapantayan sa isang ordinaryong babae. Ang ganitong kagandahan at ugali ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Anong magagandang katangian ang taglay niya, "Gusto ko siya." Hindi siya masama, kinuha ni Denver ang ilang chips sa kanyang tagiliran at itinapon sa lupa habang nagsasalita siya. Mahina niyang sabi, "Dale, napakaganda ng ginawa mo. Ito ay isang regalo para sa iyo." Pagkatapos sabihin at gawin ang lahat, bibigyan kita ng mas malaking gantimpala. Pinulot ni Dale ang lahat ng 10,000 dolyar na halaga ng mga chips sa lupa na may kahihiyan sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, "Third Young Master, huwag kang mag-alala. Las Vegas ito, may mga babaeng hindi mo kayang hawakan. May mga bagay ba na hindi mo kayang gawin? Lahat ng tao rito ay dapat magpakita ng kahit kaunting paggalang." Ang pamilya Hamilton ay ang hari ng Las Vegas, tumawa si Denver. Kung ang lahat ay kasing sensitive ni Dale kapag nasa Las Vegas sila, hindi na niya kailangang mag-save ng labis na pagsisikap at maiwasan ang abala ng paulit-ulit, bang? Samantala, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, na agad namang ikinagulat ng mga tao. Ilang dayuhang bodyguard ang humakbang na seryoso ang mukha. Gusto nilang makita kung sino ang may death wish na gumawa nito. Gayunpaman, agad na lumitaw ang isang figura sa pasukan.
Si Dale Flynn ay mukhang walang pakialam, hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita bagkus ay inilipat niya ang kanyang tingin patungo sa pasukan. Sa rehiyong ito, ang Las Vegas, sino man ang dumating upang hamunin sila, kailangan nilang bayaran ang presyo. Matapos mag-react ang ibang mga bisita, nagpakita rin sila ng masamang tingin habang may hawak na salamin sa kanilang mga kamay. Nakita nila ang maraming tao na gustong hamunin ang Third Young Master sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay nawasak niya ng walang pagbubukod. Ang mga mas miserable ay itinapon pa nga mismo sa dagat para epakain sa mga isda. Ito rin ay nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng padalos-dalos habang nasa Las Vegas. Samantala, ang mga tao doon ay nag-aabang at naghihintay na tangkilikin ang palabas. Hindi nagtagal, naunang pumasok si Harvey York, na sinundan ni Teresa Thompson. Teresa, nakilala ni Dale si Teresa at nakahinga ng maluwag. Ang kanyang gawain ay maituturing na kumpleto hanggat lumitaw ang magandang junior niyang ito. Gayunpaman, biglang lumabo ang kutis ni Dale, tumingin kay Harvey na naglalakad sa harap ni Teresa. Miss Thompson, hindi ko ba nabanggit sa iyo ngayon? Sabi ko naman sa iyo pwede kang pumuntang mag-isa, ito ay isang problema sa saloobin. Pero, nagdala ka pa ng taga-silbi dito, dinala mo ba ito para takutin kami? Pagkasabi nun, mayabang na lumapit si Dale kay Harvey at tinuro ang ilong nito. Malamig niyang sinabi, lumabas ka, isang malamig na tingin ang ibinigay ni Teresa kay Dale bago pa makapagsalita si Harvey. Ang malamig niyang titig ay nagpa-atras ng ilang hakbang kay Dale. Pagkatapos noon, hindi na nag-abalang tingnan ni Teresa ang lalaking ito. Sa halip, malamig niyang tiningnan ang nag-iisang taong nakaupo sa bulwagan. Ikaw ba si Third Young Master Hamilton, Denver Hamilton? Bahagyang nagulat ang lahat matapos makita ang ugali ni Teresa. Hindi kaya nalilimutan ng munting dilag na ito ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ba siya nandito para manghingi ng tawad? Sa halip pumunta ka rito para akusahan siya? Medyo nagulat ang lahat, at hindi nila maintindihan kung ano ang karapatan niya at kung saan nagmula ang kanyang pagtitiwala. Ilang dayuhang bodyguard ang nakatagpo ng ganitong sitwasyon sa unang pagkakataon. Lahat sila ay nagpakita ng mga sarkastikong ngiti habang naka-cross arms. May dala si Teresa na minion na gustong kumagat pagkapasok na pagkapasok. Ano ang iniisip niya? Tinatamad na sumagot si Denver ngayon. Sa halip, pinag-cross niya ang kanyang mga paa, casual na kumuha ng baso, at humigop ng alak. Nakagawa na siya ng paraan para harapin si Teresa. Siya ay tulad ng isang ligaw na kabayo, ngunit madalas ang isang ligaw na kabayo ay mas kaaya-aya at kawili-wili kaysa sa isang tahimik na tupa. Sa oras na ito, tumingin si Denver kay Teresa na may mapaglaro at mapang-akit na mga mata. Denver, tanga ka ba? Walang pakialam ding nagsalita si Harvey sa katahimikan ng mga tao. O masyado kang natatakot na makipag-usap sa amin, Third Young Master Hamilton. Bastos, bago pa man magkaroon ng pagkakataong magsalita si Denver, isang malangis na lalaki ang lumabas sa pagitan ng mga lalaki at babae na nakasuot ng Chinese. Hindi niya pinansin si Harvey, tinuro niya si Teresa, at sinabi sa kakaibang tono, CEO Thompson, dapat kang pumunta ng personal dahil pinapunta ka ni Third Young Master. How dare you bring ng katulong dito? Dahil ba sa utos ni Third Young Master na palabasin ang mga tauhan mo ngayon? So, sa tingin mo kaya mo siyang ebuli, maniwala ka man o hindi, basta magsalita si Third Young Master, ang mga tauhan mo ay etat-ali at ihahagis sa harap mo. Ako ang magdedetermina ng kanilang buhay at kamatayan. Nang marinig ito, ang grupo ng mga tao ay may masasamang ngiti sa kanilang mga mukha. Alam nila na ang mga salitang iyon ay hindi lamang mga salitang walang laman kundi maaaring isang katuparan. Humakbang si Harvey York at tumayo sa harap ni Teresa Thompson. Pagkatapos ay pinikit niya ang kanyang mga mata sa mamantika na lalaking ito at walang pakialam na sinabi, maaari mong subukan. Nagawa kong sirain ang 12-dosenang mga tao ngayong umaga, syempre, makakasira pa ako ng ilan ngayong gabi, kaya,
Tila ang tulala na brat na nakatalo sa mga kampo ni Third Young Master kaninang umaga ay ikaw, maingat na tiningnan ng mamantika na binata si Harvey. Magaling ka, pero walang nagsabi sa'yo, ang bawat tao'y dapat man lang magpakita ng paggalang sa Hamilton sa Las Vegas, at naglakas loob ka pang talunin ang mga nasasakupan ni Third Young Master. Dapat may death wish ka. Originally gusto kong hanapin ang tangang brat na yun at patayin siya. Pero ngayong nandito ka na, ayos na ang lahat, halika, baliin ang kanyang mga paa at itapon sa dagat upang pakainin ang mga isda. Si Dale at ang iba pang mga panauhin ay tuwang-tuwa at sa ilalim ng kanilang mapanuksong mga titig, 4 na matangkad at matipunong dayuhang bodyguard ang lumapit habang pinapatunog ang kanilang mga leeg. Puno ng nakakatakot ang kanilang mga mata, sa kanilang opinyon, madali nilang masampal sa lupa ang isang mahinang tulad ni Harvey. Kung paano tatapusin ni Harvey ang mga gangster na iyon sa umaga, hindi nila ito inisip. Samantalang ang taong mamantika naman ay may bitbit din itong golf club sa gilid at puno ng panunuya ang ekspresyon nito. Ilang mga babae, na mukhang mayayamang babae, ang lahat ay nakipagsiksikan sa tabi ng kanilang mga kasamang lalaki, na umaasang makitang maging biro si Teresa. Kung naghahanap ka ng isang lalaki, dapat kang makahanap ng isang taong may kakayahan at mataas ang katayuan sa paligid mo. Walang kwenta ang paghahanap ng taong mukhang magandang lalaki kahit anong tingin mo rito. Nanlamig ang mga mata ni Teresa nang makita ito, pumunta siya dito ngayong gabi para kausapin si Denver, hindi para awayin siya. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, Denver, tama na. Miss Thompson, orihinal na akala ko ay pupunta ka dito upang makita ako ngayong gabi ng taos-puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta ka dito na may pag-iisip na suntukin ako sa mukha. Ininom ni Denver ang red wine sa kanyang baso at sinabing may labis na interes, dapat mong malaman na ako ang hari, mga patakaran at batas ng lugar na ito, ang Las Vegas. Wala pang sumampal sa mukha ko, at ang iyong pag-uugali ay nakakalungkot din sa akin. Siyempre, si Miss Thompson ang pinakamatandang binibini ng pamilyang Thompson sa Walls Inn. Maganda ka at may personalidad, hinahangaan talaga kita. Kaya, nagpa siya kung bigyan ka ng pagkakataon para sa mga Thompson ng Walls Inn. Pumunta ka dito at samahan mo ako ng maayos, kung ganoon, hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyong mensahero. Tinapik-tapik ni Denver ang puwitan ng isang babae sa tabi niya habang nagsasalita. Nahihiyang tumawa ang babae, napa-atras siya ng bahagya at tumayo sa kinauupuan niya. Maupo ka rito, at paligayahin mo ako ngayong gabi. Makakatanggap ka ng bayad bukas, at makakaalis din ng ligtas ang iyong mga tauhan. Kung hindi, pagkatapos ay maghintay lamang upang kolektahin ang kanilang mga katawan. Dahan-daang nagsalita si Denver na para bang sinasabi niya ang kanyang fair share of things. Bumaba ang tingin niya kay Harvey, ngumiti siya at sinabing, para sa batang ito, dudurugin ko isa-isa ang mga buto niya, pagkatapos ay hahanap ako ng klorera na kasing laki ng tao at ibabaon ito sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Pagkatapos nito, itatapon ko ito sa dagat para pakainin ang mga isda. Huwag mong tanungin ang aking mga salita dahil ako ang may huling say sa Las Vegas, walang sinuman sa Las Vegas ang makakapigil sa gusto kong gawin. Dahil ako ang ikatlong young master ng Hamiltons ng Las Vegas, walang pakialam na nagsalita si Denver, at mayabang ang mga salitang binitawan niya, sa kanyang mga mata, siya ang batas ng lugar na ito, para naman kay Harvey na nambugbog sa kanyang mga kampon. Parang patay na tao si Denver sa kanyang paningin. Pagkatapos ay nagsalita si Harvey York nang walang pag-aalinlangan bago makasagot si Teresa Thompson. Durugin lahat ng buto ko, itapon ito sa isang klorera? Denver Hamilton, dahil napakahusay mo, bakit hindi mo ako subukang salakayin? Sinusubukan kang atakihin, nang marinig ito, si Dale Flynn at ang iba pang mga panauhin na nakasuot ng damit na Chino ay nagpakita ng mga sarkastikong ekspresyon. Siguradong hindi alam ng batang ito ang kanyang lugar. Naisip ba niya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya sa Las Vegas dahil lang sa nag-practice siya ng martial arts?
Natalo ng mga dayuhang gwardya ang maraming tinatawag na masters sa ilalim ni Third Young Master noon. Ang mga dayuhang bodyguard na iyon ay pawang mga retiradong sundalo mula sa Hilagang Europa, at bawat isa sa kanila ay eksperto at madaling makipaglaban sa daan-daang tao sa larangan ng digmaan. Malaki ang binabayaran ni Third Young Master para gamitin ang 8 dayuhang bodyguard na iyon. Ngayong sumisigaw na si Harvey sa harap ng madla, tila masyado niyang pinahahalagahan ang kanyang kakayahan. Kaya lumalabas na kamakailan ay may mga tao na hindi natatakot sa kamatayan. Mapanuksong sabi ng mamantika na binata, dahil iyon ang utos ni Third Young Master, patayin siya. 4 sa mga dayuhang bodyguard ang sabay na sumulong. Ang lahat ay gumagalaw ng tiyak. Naghahagis ng mga suntok at sipa sa isang iglap. Talagang may kakayahan ang mga dayuhang bodyguard na iyon. Hindi bababa sa walang anumang magarbong galaw noong nakipag-away sila. Maaaring hindi man lang sila kalabanin ng mga ordinaryong master. Gayunpaman, mukhang cool si Harvey, ang antas na ito ay walang pinagkaiba sa isang batang naglalaro sa putikan sa kanyang harapan. Habang nagmamadaling lumapit ang unang tao, humakbang pasulong si Harvey at saka siya sinampal. Sampal, hindi nakita ng unang tao ang mga galaw ni Harvey. Nablangko lang siya na parang gumuho ang langit, nakaramdam tuloy siya ng pananakit sa kaliwang pisngi, at agad siyang lumipad. Tak, 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 lumipad din ang 3 pang dayuhang bodyguard. Ang ilan ay tumama sa mga haligi ng marmol, ang ilan ay tumama pa sa mga glass coffee table. Ang lugar ay agad na naging magulo. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Dale at ng iba ay nagbago ng husto, at ang mga ito ay nakakatakot. Third Young Master, kung iyon lang ang mayroon ang mga bantay mo, natatakot ako na hindi ka nila mapoprotektahan. Walang ganang sabi ni Harvey habang naglalabas ng tissue para panasan ang daliri niya. Ang pagsasabi ng pangungusap na ito ay tiyak na napakabigat at naglagay ng matinding pressure dahil sinabi ito pagkatapos ihagis ang mga dayuhang bodyguard ng ilang sampal lang. Medyo tense ang mood ng mga tao, at halos lahat ay binawi ang kanilang unang paghamak kay Harvey. Napatingin pa kay Harvey ang ilan sa mga bisitang babae, bakas sa mga mukha nila ang pagkagulat. Hindi nila akalain na ang manipis na figura ni Harvey ay naglalaman ng ganoong nakakatakot na lakas at bilis. Hindi nakakagulat na si Teresa ay naglakas loob na maging mayabang. Isang magaling na manlalaban pala ang dala niya, gayunpaman, mabilis na nawala ang magkahalong damdaming iyon. Sa bagay, sa ngayon, kahit gaano pa siya kagaling makipag-away, isa lang siyang halimaw. Enerhiya, kapangyarihan, koneksyon at pera, ang lahat ng iyon ay maaaring dumurog sa isang tao sa lupa. Ang dalawang salitang magandang manlalaban ay isang biro lamang sa mukha ng mga bagay na iyon, tulad ng naunang nabanggit. Bumantong hininga pa si Dale at sinabing, "Brat, tapos ka na." Marami na siyang nakitang hangal at insensitive na mga tao sa Las Vegas at Hong Kong. Samantala, nakaramdam din ng pagkadismaya si Dale nang makita niya si Teresa. Ang mga bagay na madaling malutas ay naging isang malaking gulo. Paano niya lilinisin ang kalat sa loob ng ilang sandali? Oo naman. Wala sa mga iyon ang may kinalaman kay Dale, wala siyang pakialam dito. Hanggat nakuha ni Denver si Teresa, maaari pa rin siyang kumita ng 10,000 dolyar. Gayunpaman, ginalaw ni Harvey ang kanyang hintuturo, na sinenyasan ang mamantika na binata sa oras na ito. Kabanata 2275. Ang mamantika na mukha ng binata na iyon ay mukhang napakapangit. Nais niyang magmadali ngayon, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang unang 4 na dayuhang bodyguards ay madaling ibinaba ni Harvey York. Nang makita si Harvey na naghihimok sa kanya sa sandaling ito, naging malamig ang mukha ng binata na ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi, "Kunin ang inyong mga sandata, patayin siya." Ang natitirang 4 na dayuhang bodyguards ay sumulyap sa bawat isa. Lahat sila ay kinuha ang kanilang mga electric baton at humakbang ng pasulong kasama ang mamantika na binata. Sampal, sampal, sampal.
Ang ilang higit pang mga malulutong na sampal ay naririnig. Ang 5 sumugod ay ipinadala na lumilipad muli. Sa partikular, ang mamantika na binata. Sumigaw siya ng malakas, at ang kanyang mukha ay nabaluktot nang siya ay makarating sa lupa. Pagkatapos ay tiningnan ni Harvey si Denver Hamilton nang walang pakialam, hindi pinapansin ang mga hiyawan mula sa karamihan. Pangatlong young master, ang iyong mga banyagang bodyguard ay walang kakayahan. Ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay may isang mahusay na negosyo sa Las Vegas, at dapat mayroong maraming mga eksperto. Bakit hindi ka tumawag ng ilan pa sa kanila upang subukan? Ang mga talukap ng mata ni Dale at iba pa ay kumibot ng ligaw, at lahat sila ay hindi nang ahas na magsalita pagkatapos nilang makita ang nangyari. Hindi pinapagana ni Harvey ang ilang mga dayuhang bodyguard sa isang sulyap. Sa kabaligtaran, sinulyapan ni Denver si Harvey nang hindi masiraan ang loob, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago ng malaki. Sumagot siya ng walang pag-iingat habang nagsasalin ng ilang pulang alak, "Binata, ikaw ay lubos na may kasanayan at may kakayahang. Ngunit hindi ito nangangahulugang maaari kang kumilos ng buong pagmamalaki. Dapat mong malaman kung ano ang lugar na ito." Pinalabas niya ang isang aura ng isang superior na parang mahinahon siyang nagtuturo ng isang aralin kay Harvey. "Dahil lamang sa ikaw ay may kasanayan at madali mong ibagsak ang aking mga bodyguard, sa palagay mo ba ay talagang kapansin-pansin ka? Walang hiya ka, knave. Alam mo ba na ang iyong mga aksyon ay lumabag sa batas ng Las Vegas? Alam mo ba na maaari kang makulong dahil sa pagbugbog sa mga tao sa publiko? Isang tawag lang mula sa akin, at matatapos na ang buong buhay mo. Maaari ka lamang umupo sa malamig na rehas at mabuhay ng walang kahirap-hirap sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Si Harvey ay mukhang walang malasakit at hindi tumugon sa kanyang mga panunuya. Tumingin si Denver kay Harvey na may malaking interes. Alam niya na ang kanyang mga salita ay hindi nakaapekto sa kanya matapos makita na ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago ng malaki. Agad siyang ngumiti ulit, "Kaya, tila ikaw ay isang matigas na tao. Hindi ka natatakot na makulong. Sa kasong iyon, paano ang pagtingin namin sa ibang bagay at naglalaro din ng iba? Nagpadala sa akin ang aking mga subordinate ng isang video ngayon. Dahil ito ay kapalaran, bakit hindi natin ito panoorin ng magkasama? Maaari kang maging interesado sa pag-upo at pakikipagkwentuhan sa akin pagkatapos na mapanood ito." Hindi sinasadyang kinaway ni Denver ang kanyang mga daliri pagkatapos magsalita. Di nagtagal, ang isa sa kanyang mga subordinate ay lumakad sa TV sa bulwagan at nag-play ng isang video gamit ang mobile phone ni Denver. Sa video, higit sa 10 kalalakihan at kababaihan ang inilagay sa isang malaking bakal na hala, na nakatali ang bakal sa isang crane na nakabitin sa itaas ng madilim na dagat. Sa sandaling ito, hanggat pinakawalan ang kawit ng crane, ang bakal na hala ay mahuhulog sa dagat. Hindi na kailangang sabihin, ang mga tao sa hala ay tiyak na mapapahamak at mamatay. Parehong sina Harvey at Teresa ay bahagyang nakasimangot, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Denver. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, tinaas ni Denver ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti. Pagkatapos ay inayos niya ang anggulo ng mapaglaro. Di nagtagal, maraming mukha ang lumitaw sa harap ni na Teresa at Harvey. Agad na naging mapotla ang mukha ni Teresa bilang isang papel. Ang kanyang pinong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ito ay dahil ang lahat ng mga tao sa hala lahat ay ang kanyang mga empleyado. Ito ay hindi lamang alam kung kailan sila nahulog sa mga kamay ni Denver. Habang nagbabago ang ekspresyon ni Teresa Thompson, muling bumukas ang pinto ng bulwagan at pagkatapos ay isang grupo ng matatangkad at matipunong dayuhang bodyguard ang sumugod. May isang blonde sa isang itim na leather coat ang head ng karamihan. Siya ay walang kapantay na mainit na may magandang mukha, na nagpapalabas ng kakaibang aura. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakadikit kay Harvey York na parang malamig na kutsilyo sa sandaling ito. Sa mga mata naman ng ibang dayuhang bodyguards, malamig ding tumitig ang mga mata nila kina Harvey at Teresa,
na para bang anumang oras ay gagawa sila ng aksyon. Nagbago ang ekspresyon ni Teresa pagkaraan ng ilang sandali. Sa wakas ay napangga nga siya at sinabing, "Napakawalang hiya mo, Denver Hamilton. How dare you kidnap so many of my employees? Ikaw ang ikatlong young master ng Hamiltons. Bakit mo ginagawa ang mga walang hiyang bagay pag-kidnap?" Tumawa si Denver, "Miss Thompson, kahit ipakita ko ang video, wala itong patunay. Huwag mo lang akong akusahan. Ako, si Denver Hamilton, ang third young master ng Hamilton sa Las Vegas. Kami ay mabubuting tao, at palagi kaming gumagawa ng lehitimong negosyo. Ang negosyo sa ilalim ko ay nagpapahintulot sa aking mga bulsa na mapuno ng hindi mabilang na mga dolyar araw-araw. Sa tingin mo ba kailangan ng isang tulad ko na mang-kidnap ng isang tao? Maaari kang pumunta sa pulisya at tingnan kung may maniniwala sa'yo." Namula ang mukha ni Teresa sa galit, malamig niyang sabi, "Denver, stop talking nonsense. Bilisan mo at hayaan mo na sila." Well, halos kalahating oras na ang nakalipas. Pagdating mo, kinakausap ni Denver ang sarili at nagsindi ng sigarilyo sabay buga ng usok. "Tumakbo ang iyong empleyado sa aking bodega, na gustong tingnan kung ang iyong batch ng mga kalakal ay nasa aking bodega. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita sila ng aking security guard at hinuli. So, Miss Thompson, pinagtatanggol lang namin ang sarili namin ngayon." Ayon sa mga panuntunan ng Las Vegas, kahit nahayaan kong may magputol ng lubad ng direkta, walang sino man ang magsasabi ng kahit ano. Ito ay dahil pinrotektahan ko ang aking mga legal na karapatan. May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng batas ng mainland at batas ng Las Vegas. Halimbawa, ang batas sa ating panig ay halos maritime law, at ang sa iyo ay isang civil law country. Alam mo ba kung ano ang hurado? Kung ito ay naiulat, ang isang hurado sa Las Vegas ay magpapadala ng 7 tao upang duminig sa kasong ito at tingnan kung tayo ay tama o mali. Pero kailangan kitang bigyan ng babala, Miss Thompson. 70% ng mga hurado sa Las Vegas ay mga tao mula sa pamilya Hamilton. Mukha namang kalmado si Denver habang binibigkas niya ang mga pinakabambastic na salita, na nagpabago ng kutis ni Teresa nang walang tigil. Alam niya ang katayuan ng pamilya Hamilton sa Las Vegas, ngunit hindi niya naisip na naabot na ng pamilyang Hamilton ang antas kung saan magagawa nila ang anumang gusto nila sa Las Vegas. Si Dale Flynn ay gumawa ng isang hakbang pasulong sa oras na ito. Naglakad siya sa harap ni Teresa at walang pakialam na sinabi, "Junior, Las Vegas is the Hamilton family's territory. Kahit na narito si Young Master Thompson, kailangan niyang magpakita ng paggalang kay Third Young Master Hamilton, lalo't na mag-isa ka. Isa ka lang abandonadong babae mula sa isang mayamang pamilya na iniwan ng mga Thompson sa Walls Inn. Sa tingin mo, may karapatan ka bang hamunin si Third Young Master? Kung ako sa iyo, luluhod ako at magmamakaawa sa ngayon." Kung ganoon, dahil gusto ni third young master Hamilton ang mga babae, tiyak na pakikitunguhan kanyang mabuti. Napaangat ng ulo si Dale at tumawa pagkasabi nito, ang kanyang mukha ay puno ng masamang ngiti mula sa isang matagumpay na pagsasabwatan, kinagat ni Teresa ang kanyang labi at malamig na sinabi, "Dale, walang hiya ka, mali na maniwala ako sa mga bastos, hindi ka makakakuha ng regalo mula sa akin." Sa kasalukuyan, ngumiti ng mapait si Dale, "Maghintay ako hanggang mapagod si Third Young Master Hamilton sa pakikipaglaro sa iyo. Hindi ba ikaw ang magiging reward ko?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ikaw, galit na galit si Teresa Thompson na naging malamig ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na si Dale Flynn, na dating isang ginoo at isang pinarangalan na nakatatanda, ay magagawang maglagay ng napakasamang ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos huminga ng malalim, pinigilan ni Teresa ang pagnanasang sampalin siya. Sa halip, ibinaling niya ang tingin kay Denver Hamilton at malamig na sinabi, "Third Young Master Hamilton, kung sasaktan mo ang tauhan ko,
hinding-hindi kita pababayaan. Kahit na pumasok sila sa bodega mo nang walang pahintulot, ang pangunahing layunin nila ay e-check lang kung nandoon ang batch of goods natin. Wala silang ibang masamang intensyon. Kahit na tretuhin mo silang magnanakaw, wala kang karapatang parusahan sila. Hayaan mo lang ang pulis na humawak nito. Denver, binabalaan kita. Huwag isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo sa Las Vegas. Ang lahat ng lupain ay pag-aari ng hari. Lahat ay lingkod ng hari. Kung hindi mo sila pakakawalan, pupunta ako sa pulis. Medyo nalilito si Teresa sa puntong ito. Palaging sinusundan siya ng mga tauhan niya sa pagsakop ng mga negosyo sa mundo. Kung may nangyari sa kanila, hindi niya alam kung paano ito makakabawi. Si Harvey York ay nananatiling walang malasakit at nananatiling tahimik. Sa halip, tumingin siya sa paligid, at sa wakas, damapo ang tingin niya sa blonde na babae. Sa kanyang husay, ilang minuto lang ay naalis na ang 12-dosenang taong iyon. Gayunpaman, nasa tabi niya si Teresa, kaya kailangan niyang mag-ingat. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa batas. Dapat mayroon kang hindi nauunawaan tungkol sa batas. Ngumiti ng kakaiba si Denver. Ako ang batas dito, sa Las Vegas. Hindi mo ba naiintindihan? Siyempre, mabibigo ko ang iyong mga tauhan. Halika at inumin itong tasa ng tsaa. Uminom ka, at saka ko lang sila pakakawalan. Napangiti si Dale nang marinig ang mga katagang iyon. Pagkatapos, kumuha siya ng pink na tableta at inihagis sa tasa ng tsaa na nasa harapan niya. Pagkatapos noon, tinulak niya ang kanyang tasa sa harap ni Teresa. Nanlamig ang tingin ni Harvey. Denver, sinusubukan mong bang e-droga siya? Napakawalang hiya mo. Oo, gusto ko siyang bigyan ng gamot. Kaya, halika at talunin mo ako kung maglakas loob ka. Ngumiti si Denver. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang maliit na bagay lamang na tumutulong sa pagtaas ng mood. Hindi siya mamamatay dito. Miss Thompson, ang buhay ng iyong mga tauhan ay nakasalalay sa iyong lakas ng loob. Habang nag-uusap sila, nagsimulang manginig ang malaking hala na bakal sa crane na parang anumang oras ay mahuhulog ito sa dagat. Panay ang hiyawa na nagmumula sa bakal na kulungan. Walang sino man ang makapagpapanatili ng ganap na kalmado sa harap ng buhay at kamatayan. Humakbang si Harvey, ngunit pinigilan siya ni Teresa. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, Denver, bibitawan mo ba ang aking mga tao kung iinuman ko itong tasa ng tsaa? Tama iyan. Masama ang ekspresyon ng mukha ni Denver. Kahit magaling lang ako sa pagsusugal, at pag-inom, at lagi akong gumagawa ng masama, maganda pa rin ang reputasyon ko dahil galing ako sa lansangan. Kung utusan kitang patayin ang buong pamilya mo, papatayin namin ang buong pamilya mo. Likas kong pakakawala ng mga tauhan mo kung sasabihin ko. Sige, iinuman ko ito. Hindi pinansin ni Teresa ang pagharang ni Harvey sa susunod na sandali. Pagkatapos, diretso niyang kinuha ang tasa ng tsaa sa mesa at ibinaba iyon. Gayunpaman, bakit napakasarap nitong drug tea? Si Teresa ay mukhang umasim ang mukha at nahihirapang uminom. Sa kabila nito, uminom pa rin siya ng isang tasa ng tsaa. Gayunpaman, ang kanyang magandang mukha ay bahagyang naging kulay rosas, at ang kanyang paningin ay lumabo na parang babagsak siya sa lupa anumang oras. Tapos na akong uminom. Hayaan mo na silang umalis. Pinagdikit ni Teresa ang kanyang mga palad at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at tinapik ng ilang beses ang likod ni Teresa upang maantala ang pagsisimula ng epekto ng gamot. Kawili-wili, Miss Thompson, talagang napahanga mo ako. May kasabihan na, ang mga babae ay kasing lakas ng mga lalaki. Hindi ako makapaniwala noong una. Naniniwala ako ngayon na nakita ko si Miss Thompson. Nag-thumbs up pa si Denver Hamilton. Gayunpaman, nagbigay siya ng malahayop na aura nang makita niya si Teresa Thompson, na mukhang malabo sa sandaling iyon. Gumawa siya ng sinyas sa sumunod na segundo.
Biglang dahan-daang ibinaba ang malaking bakal na hala na nakikita sa screen, ngunit sa halip na ilagay ito sa lupa ay naiwan itong nakabitin sa ibabaw ng madilim na ibabaw ng dagat. Posible pa rin para sa mga tao na itapon sa dagat anumang oras. Para naman sa mga tauhan, lalong lumakas ang kanilang mga hiyawan. Galit na galit si Teresa nang makita ang tagpong ito. Denver, hindi mo tinupad ang iyong salita. Bastos ka. Napangiti si Denver habang umiinom ng kanyang alak. Miss Thompson, bantayan mo ang iyong dila. Nangako ako sa iyo na ibababa ang mga tao. Babalik ba ako sa aking salita? Hindi ba dapat ibaba ko ito ngayon? Pero hindi naman ako nangako na bibitawan ko sila kaagad, di ba? Dapat alam mong mabuti. Ang mga taong ito ay sumalakay sa aking teritoryo at gustong manggulo. Bakit ang dali ko silang pakawalin? Hindi ka ba nakakapag-isip? Nanginginig sa galit si Teresa. Bastard ka, Denver, bastard ka. Bahagyang ngumiti si Denver at sinabing, Honey, pag-alitan mo ako. Kung gaano mo ako pinapagalitan, mas magiging masaya ako. O sige, may sasabihin ako sayo. Nagkataon lang na high tide ngayon. Tinatayang tataas ang tubig at tuluyang lulubog ang bakal sa loob ng halos 2 oras. Hindi ko alam kung mamamatay sila o hindi. My goodness, I never meant to take their lives. Itinaas ko sila ng napakataas para lang maturuan ng leksyon. But since I promised you to let them down, then I definitely can't break my promise, honey. Totoo ba yan? Ha ha ha. Inangat ni Denver ang ulo niya at tumawa ng baliw. Nanginginig siya sa kakatawa. Mga brutal kayo. Nanginginig sa galit si Teresa, ngunit nagsimulang gumana ang gamot sa sandaling iyon. Agad na nanlambot ang kanyang katawan, at hindi man lang siya makatayo. Darling, kahit mukhang cute ang galit mo, mas gusto ko ang ekspresyon mo na pinapagalitan ako. Tara, pag-alitan mo pa ako. Paluin mo ako. Kung gaano ka nagagalit, mas nasasabik ako. Ha ha ha. Naglabas si Denver ng smoke ring, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, Honey, simula ngayon, maglaro tayong dalawa. Buksan mo ang damit mo. Maghubad ng isang piraso ng damit, at hihilahin ko ito ng 1 metro. Sa tingin ko magiging ligtas sila kapag nahubad mo na lahat ng damit mo. Nagtawanan ang lahat ng lalaki sa crowd nang matapos magsalita si Denver. Ano ang mas kapana-panabik kaysa sa pagmasdan ng isang magandang babae na nag-aatubili na hinubad ang kanyang mga damit isa-isa? Samantala, humakbang pasulong si Harvey York at tinakpan si Teresa sa likuran niya pagkatapos niyang tingnan ang buong lugar. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, Denver, bakit ang dami mong sinasabi? Isa lang ang sasabihin ko. Kung may mangyari sa mga staff, may problema ka. Kung mamamatay ang isa sa kanila, papatayin kita. Kung mamamatay silang lahat, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ayon sa sinabi mo kanina, lahat tayo ay taga-kalye, kaya dapat nating tuparin ang ating mga pangako. Kung sasabihin kong papatayin ko ang buong pamilya mo, papatayin ko ang buong pamilya mo. Sirain. How dare you talk to me like this? Dapat may death wish ka. Binasag ni Denver ang baso ng alak sa kanyang kamay sa lupa. Malamig niyang tinignan si Harvey. Brat, wala kang boses dito. Hindi ako magsasalita tungkol sa mga walang kwentang bagay na iyon. Pag-usapan natin ang sitwasyon mo ngayon. Mayroon akong 50 retiradong Weapon Kings dito, at ako rin ang pinakamagaling sa Weapon Kings, na napakalapit sa pagkakaroon ng God of War. Lahat sila ay tinanggap ng mga Hamilton na may malaking halaga ng pera mula sa larangan ng digmaan. Inaamin ko na magaling kang manlalaban. Pero kahit gaano pa kayo kagaling lumaban, hindi ka makakaalis dito. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Thud. Habang sinasabi ito ni Denver, ipinatong niya ang kaliwang paa sa mesa. Una, lumuhad ka at aminin ang iyong pagkakamali. Gumapang ka sa ilalim ng pandi ako, tapos baliin mo ang sarili mong 2 braso.
Pagkatapos ay ililibre ko ang iyong buhay alang-alang kay Miss Thompson. Pangalawa, dudurugin ko ang lahat ng iyong mga buto, itatapon ko sa isang florera, at ililibing sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Pagkatapos nito, papakain ko sila sa mga isda sa dagat. Pumili. Bago pa man makasagot si Harvey York, dinilaan ng blonde na babae ang kanyang mga labi at malamig na sinabing, "Third young Master Hamilton, bakit dumaan sa lahat ng problemang ito? Ibigay mo siya sa akin." Ginagarantiya ko na unti-unti kong puputulin ang kanyang laman para maunawaan niya kung ano ang kahihinatnan ng pagkakasala sa iyo sa Las Vegas, Third young Master Hamilton. Hindi lamang ang blonde at si Denver Hamilton ay gusto na siyang ibaba, ngunit siya rin ang numero 1 manlalaban. Kaya naman, matagal na siyang naiinis matapos makita ang mayabang na ugali ni Harvey noon. Kaya naman, tiwala siyang madali niyang matatalo si Harvey sa isang suntok. Bumaba ang walang pakialam na tingin ni Harvey sa blonde na babae. Ang babae ay mukhang slim at kaakit-akit. Gayunpaman, siya ay medyo malakas at isang malakas na karakter. Muling nagsalita si Teresa Thompson, "Denver, hayaan mo na sila. Honey, bakit ang sungit mo na naman? Mukhang gusto mong mamatay kaagad ang iyong mga tauhan." Pinitik ni Denver ang kanyang mga daliri na nakangiti habang nagsasalita. Biglang may kumatok at tunog mula sa monitor, at ang bakal na kulungan ay ibinaba ng 1 metro. Ang mga nakakulong na staff ay kalahating basa sa tubig dagat sa sandaling ito, na may desperado na mga mukha sa kanilang mga mukha. Hanggat patuloy na tumataas ang tubig, sila ay malulubog ng wala sa oras. Nanginginig ang buong katawan ni Teresa habang pinapanood ang eksenang ito. Galit na galit siya, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita dahil natatakot siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga tauhan niya. Dinilaan ni Denver ang kanyang mga labi matapos makita ang galit na ekspresyon ni Teresa ngunit hindi ito nang ahas na magsalita. Lalong naging immoral ang mukha niya, malamig na tiningnan ni Harvey si Denver at sinabing, "Third young Master Hamilton, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ito? Hindi mo ba binibigyan ang iyong sarili ng pagkakataon?" Tumawa si Denver na may panunuya sa mukha. At the same time, galit din siya kay Harvey. Ang taong ito ay likas na hindi natatakot sa kamatayan. Ayaw na niyang abalahin pa siya, pero patuloy niya itong ginagawa. Sa sumunod na sandali, hindi niya pinansin si Harvey at walang pakialam na sinabi, "Sarah, sa iyo na ang lalaking ito. Turuan mo siya ng magandang aral para maging leksyon niya sa susunod niyang buhay. Dapat alam niya kung sino ang maaari niyang e-provoke at kung sino ang hindi niya ma-provoke." Ayon kay Denver, hindi gaanong naiiba si Harvey sa mga patay ngayon, sobra. Bahagyang tumango si Sarah at saka humakbang. "Brat, tapos ka na." Napangiti si Dale ng nakakaloko. Si Miss Sarah ang numero 1 mandirigma sa hukbong Italyano, at maraming lalaki ang namatay sa kanyang mga kamay. Maaari lang kitang batiin, ngunit sa mabuting paraan. Hahaha. Kabanata 2280. Sa ilalim ng pilyong tawa ni Dale Flynn, itinadyak ni Sarah ang kanyang paa sa lupa. Pagkatapos ay lumundag siya na parang kanyan, na nagmamadali patungo sa kinaroroonan ni Harvey York. Hindi sinasadyang sumigaw si Teresa Thompson, "Harvey, mag-ingat ka." Bang! Si Harvey ay mukhang walang pakialam, kumuha ng bote ng alak sa tabi niya, at inihagis ito sa harap. Nang makita ang mga kilos ni Harvey, ikinaway ni Sarah ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang latigo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay binasag niya ang bote ng alak sa isang iglap. Ang mga dayuhang bodyguard na nakapaligid sa kanya ay walang kamalay-malay na umatras, tila alam kung gaano ito nakakatakot. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Sarah ay kung matatalo siya. Sa oras na ito, pagkatapos ay ibinaba ni Harvey ang kanyang kanang binti, at ang mesa ay sinipa patungo kay Sarah. Nang akmang gagawa si Sarah ng kanyang susunod na galaw, ang kanyang katawan ay sumulpot na parang kuryente at nasa likod mismo ni Denver Hamilton. Nasa leeg na ni Denver ang fruit knife sa kanyang kamay. Agad na nalungkot ang mukha ni Denver.
Hindi niya lubos maisip na napakaliksi ni Harvey. Ibinagsak niya iyon nang hindi siya makapag-react. Hinawakan ni Harvey ang fruit knife at bahagya itong idiniin sa leeg ni Denver. Pagkatapos, kinutya niya ang lahat ng mga gwardya na gustong lumapit at walang pakialam na sinabi, "Kung may manggahas na lumapit, papatayin ko si Third Young Master Hamilton. Hinahamon kita." Nakapulot na si Harvey ng bote ng alak sa kaliwang kamay niya nang matapos niya ang kanyang sasabihin. Bas again. Bang! Agad niya itong hinampas sa ulo ni Denver. Malungkot na hiyaw ang maririnig, dahilan para hindi sinasadyang mapa-atres ang mga bodyguard na pinapalibutan na sila. Para naman kay Sarah, nang gigigil siyang lumapit kay Harvey, humihingal. "Brat, how dare you take Third Young Master as hostage? Tiyak na hiniling mo ito." Galit na galit si Sarah. Hindi niya inaasahan na may magho-hostage kay Denver sa harap niya. Para sa kanya, ito ay isang malaking kahihiyan, basagin. Bang! Pagkatapos ay binasag ni Harvey ang isa pang bote ng alak sa ulo ni Denver, na naging sanhi ng pagkahilo niya. Huwag kang magsalita ng maraming bagay na walang kaparirikan, at huwag lumapit. Kung hindi, maniwala ka sa akin, gagamitin ko ang aking kutsilyo sa susunod. Napakahalaga ng buhay ng ikatlong Young Master, at ako ay wala lang. Hindi ako magdurusa ng anumang kawalan kung mamamatay ako kasama niya, tama ba? Nagkatinginan ang mga dayuhang bodyguard matapos makita ang nakangiting mukha ni Harvey. Lahat sila ay walang malay na umatras ng ilang hakbang at mukhang natatakot. Hindi sila natakot sa malayong batang master at prinsipe dahil pinahahalagahan ng mga taong iyon ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang walang pakundangan na titig ni Harvey sa oras na ito ay nakatakot sa kanila. Kailangang tumigil ni Sarah, tapos tumingin siya kay Harvey nang may galit. "Brat, kung mangangahas kang saktan si Third Young Master Hamilton, ipinapangako kong sisirain kita at papatayin ang buong pamilya mo. Tumigil ka nga sa mga kalokohan mo. Lumayo ka." Diniin ni Harvey ang kanyang pakwan na kutsilyo, at dumaloy ang dugo sa leeg ni Denver. Ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na umatake. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na sumulong sa oras na ito. Walang nang ahas na magduda na may lakas ng loob si Harvey na patayin si Denver matapos makita ang kanyang mga kalupitan. Hindi mahalaga kung mamatay si Denver. Gayunpaman, sa paraan ng King of Gamblers, kung buhay pa ang mga squire at patay na si Denver, lahat sila ay ililibing ng buhay. Kahit na lubhang dehado si Sarah, kailangan pa rin niyang umatras ng 2 hakbang sa pagkakataong ito. Si Dale, at ang mga lalaki, at babaeng nakasuot ng Chinese na damit ay pawang umatras na may mga nakakakilabot na ekspresyon sa takot na hindi maintindihan ni Harvey at gusto nilang iligtas si Denver. Ubo, ubo, ubo. Umubo si Denver ng isang subo ng dugo. Grabe ang balat niya.